Kaswabe, bago matapos ang taon, what we have here is the 2023 Mitsubishi Xpander GLS White Pearl. The unit price, ilalagay ko na lang dyan sa information below. At nais ko munang magpasalamat sa Mitsubishi Motors Philippines. Of course, special mention na rin sa sumusuporta sa atin from Mitsubishi. Nandyan si Ma'am Nelda and si Sir Doms. Naiwan sa atin ang isang Xpander for almost lagpas ito ng 1 week. Ginamit namin ito ng family kasi alam nila na hindi kami kasya sa isang sports car coming from Manila. Nag-travel kami to Subic. So from Subic, pumunta ako ulit ng Manila, tapos Manila to Baguio. Marami nag-iisip kaya ba ng isang Xpander pumunta ng Baguio tapos punong-puno dito sa loob because this one is 7-seater. Kaya yan ang ipapahayag ko sa inyo. Total, naiwan naman sa akin to, sabi kong ganun, bakit hindi natin ito bigyan ng details, impression, konting review, and syempre yung pinaka-experience ko driving this Mitsubishi Xpander. Kaya ano pa ang inantay natin? Kaswabe, let's begin! Kaswabe, para sa 2023 Xpander natin, this is not an all-new, revised siya or facelifted. So may mga detalye tayong babanggitin compared doon sa kanyang predecessor. So starting dito sa ating front windshield, ang tawag nila diyan ay green laminated windshield. Nabulol pa ako doon. Mas superior ang strength nito, mas matibay, and yung sound deadening, yun yung pinaka #1 priority. Okay? Pag nabagsakan yan, kung ano man, mga bunga or what, hindi kagad siya magka-crack. As from Mitsubishi Motors Philippines na mga agents, narinig lang natin. Kaya maganda minsan nagbabrowse-browse rin, di ba? So Xpander font, meron tayo rito yung X Dynamic Shield. Very prominente ang itsura niya for sporty and rugged na itsura. You have piano black dito. When it comes naman sa kanyang ground clearance, this is higher compared doon sa kanyang predecessor. 225mm or 8.9 inch. Kung mapapansin nyo, may mga added details dito. Yung lip spoiler, meron siyang front splitter. Of course, we have skid plates. So talking about the main beam headlights, ala bullhorn like na mga DRL cluster of LED. Then yung turn markers natin, nag-overlap siya dito sa ilalim. Ito, nagkaroon na rin siya ng revision. Mas naging wider yung appearance niya because of this T-shape na ang pinaka-loob niyan ay nandyan yung triple projector bulbs. Combination of reflector lights rin dito sa pinaka-gilid. So pag tinignan natin yung buong harap niya, parang SUV-inspired yung appearance niya. Even though this is a crossover MPV, diba, agresibo pa rin yung itsura. Pumunta naman tayo dito sa side profile. Hindi lang ako masyadong boto sa pinaka-gulong niya kasi ang size nito ay 205, ang sidewall is 55 and R17. Kumbaga, para sa akin mas confident ako pag 7-seater, puno kami, yung gulong mas malaki para mas matibay. Kaya lang ito, well, for fuel efficiency, yun naman yun di ba? Machine finish, two-tone yung mga wheels natin, and yung suspension is McPherson, then doon naman ay torsion beam, disc brakes sa harap, sa likod ay drum brakes. Wala tayo ritong black cladding na makikita. So chrome, meron kang turn signals or markers, power folding yung mirrors natin. Rubber switch dito, pwede mong pindutin para mag-lock siya and mag-unlock. Wala pala sa akin yung susi kaya hindi natin mapagana. Pero ang maganda sa curve niya or body lining, meron kang knife effect dito na indentation, bandang shoulder line, tapos yun, piano black na side skirt. High wing spoiler dito, then integrated na brake lights and shark's fin para mas malakas yung pag-feed ng signal pag ganyan na yung itsura. Then T-shape yung mga rear taillights natin, ala Torx Hammer. Ang naalala ko dyan ay yung automobile brand ng isang Volvo. Clean look dito, walang GLS, saying na mga trim level, and aggressive na rear diffuser para sa isang MPV. Piano black ito. So kung mapapansin natin, mas higher talaga yung ground clearance niya. Yung rear aprons, I think iba rin yung pinaka-decoration niya compared sa predecessor. So, next detail naman tayo. Kaswabe, underneath the skin of this Xpander 2023, meron lang raw a little bit disappointment kasi underpowered daw ang isang Xpander
'Di ba? Nasa 100 plus horsepower lang ito. But don't worry, I get it. Wait lang, okay? Hold your horses, kaswabe. This one is nasa around 1.2 million. Ang masasabi ko naman, compare doon sa may mga 113 horsepower or magwa 120 horsepower, this one is more affordable. Ikaw na lang bahala kung ano ang pinaka-choice mo dyan. So this is an inline 4 Maybach petrol engine, 1.5 liter ang kanyang displacement, 104 horsepower and 141 Newton meter of torque. Mated siya ng 4-speed automatic transmission, pero meron siyang yung base trim level 5-speed manual tranny naman. Fuel efficiency niya nasa 19 kilometers per liter as of nakalagay sa paper. Abangan nyo na lang ang aking impression. Ang full capacity sa gasolina ay 45 liters ang pwede mong ilagay rito, and 0 to 100 is blazing 2.5 seconds times 6. Hindi ko alam. Hindi natin kinuha yung 0 to 100. So this is the engine of the Xpander. Next detail naman tayo. Kaswabe, we're here inside the Xpander second row seat. Kwento ko muna sa inyo, sa third row, medyo minimal lang yung kanyang legroom, kaya may suffering ng konti. Kung ako ang sasakay dito and long travel papuntang Baguio, baka hindi na lang ako sumama kasi pang kids lang talaga rito. Pero huwag kang mag-alala kasi nagkasya naman yung mga adults dito. Considered mga teenager sila, tapos konting gamit, okay pa rin. At least nakabalik pa naman sila ng kompleto. May grab handle, window, charging power port, pero doesn't have any type C or type A. Then cup holders on both sides. Meron kang lalagyanan ng iPad. Squishy naman yung mga materials ng seats natin. Very foamy. Hindi lang siya na i-recline. Yun lang yung kamot ulo. At the same time, yung headrest dito, pwede naman iangat kasi usually pag ganito, tumatama sa likod, medyo hindi komportable. Okay? Second row pa rin yung pinaka-the best. Ngayon, pag dadaan naman ang mga pasahero papunta ng third row, meron ka lang ipupull na lever dito. Lahat ng spacing dito, flat folded, yung second row and third row, you will get 1,630 liters of space. Lahat ng gamit namin, 5 adults and 2 children, nagkasya naman doon sa trunk space natin behind ng ating third row seating. What an amazing result para doon. Ngayon, mapunta naman tayo sa second row. Sa roofliner, meron tayong 4 na aircon. Pero hindi lang ma-adjust ang temperature, but wait, kasi yung blower level strength nandito. Yan, ikot-ikot lang natin yung knob para sa adjustment. Sa driving position ko, yan, reach in space naman. And meron kang lalagyan dito sa right, left, isang malaki sa pinakababa, pero sa passenger, yan, single stretchable pocket. Sa gitna naman, Type C and Type A na mga USB slotting. Of course, you have grab handle. And eto, na-adjust naman yung pinakasandalan natin. Ang armrest, yan, may ipupul ka lang dito na strap para maibaba natin. Standard na mga cup holder, 2. Okay naman yung size, hindi siya pang mga small cup ng Jollibee. Dito sa side shield, meron lang na faux carbon fiber na material. Lipat naman tayo sa driver cockpit. Maswabe. Last batch na ng ating merch. Hindi ko lang alam kung kailan pa tayo ulit maglalabas. So, sakto yan sa papasok na 2024 para may continue natin ang ating momentum. Okay, the seats, hindi nga lang ito leather wrap. Naunan na pala natin banggitin doon sa second row, no? Pero I like the comfort, okay? Ang tawag nila dyan is amotenashi, atoneshi, shomai mami. Hindi ko matanda, lalagay ko na lang. Very comfortable to when it comes sa mga pag-travel. Of course, family-oriented and very friendly ang ating Xpander. Side bolsters, not too very aggressive, and may mga diamond ka na details dito hanggang backrest, pati dito sa pinaka-salumpwetan natin. Manual adjustment, hindi ito electric assisted. Even dito sa driver seat natin, minsan aasahan mo na ito electrified, pero both of them are manual. Sa dashboard natin, merong detail dito nang hindi ko alam if this is a plastic, aluminum. Pero yun, slick yung design and napaka malinis tingnan. Meron kang extra storage na exposed na pwedeng paglagyan ng mga phone, siguro mga eyewear, or basta madaling kunin. Pwede mong ilagay dito, glove box compartment. And sa passenger seat natin sa ilalim, meron kang container para siguro lalagyanan din ng mga sleepers,
and etc. Mga naka-plastic or ayaw mo matapon doon sa rag natin. So, at least pwede mong ilagay dyan sa ilalim. Wala, brainy lang yung nakaisip nun. So, halogen, yung map lights, two-tone, black, tapos off-white, parang ganun. With the 6 speakers and 2 tweeters. We have the auto hold, the drive, 2 high, and low range. Meron tayong switch ng ating overdrive na integrated sa gear shifter. And we have USB Type A. So this is Apple CarPlay and Android Auto compatibility. Ang infotainment system natin, at least sharp pa rin kahit papano. Hindi lang ganun ka high-tech, pero very usable. May knob ka ng volume, and if night or day, para sa adjustment ng brightness. It is super responsive, kaswabe. Flat black na mga switches for various settings natin. Driver cockpit, again, yung side shield armrest natin, combination of leather and faux carbon fiber. And our steering wheel, napakaganda ng kanyang feel, and the weight is very okay. Yung cruise control, the left side switches is for the infotainment system. Doesn't have any paddle shifters, okay lang naman. At the unit price, ganun talaga. Instrument gauges natin, hindi lang ganun ka-customizable, pero at least on point and madali siyang intindihin. The speedometer is in the right side and tachometer is in the left side. Yung dashboard, we have hard plastic, yung mga airbag natin, and soft touches yung nasa gitna ng ating dashboard. So that's it, kaswabe. Ipapakita ko naman sa inyo ang aking impression kasi ginamit ito from Manila to Baguio and Baguio pauwi dito ng Manila. Kaswabe, we are driving the 2023 Mitsubishi Expander GLS 4-speed automatic. But this video is brought to you by introducing Autosport. Kaswabe, this one is the world's most innovative mobility scooter that we can get para sa ating lifestyle and sa mga kababayan natin na PWD. Madali lang to. Comes with 2 separate parts na pwede mong gawing trolley at the same time. Installed nga pala doon sa harap ang iyong illuminated LCD display for you to see the performance and enhanced lighting system para sa safety precautions pag nasa road ka or sidewalk na pwede mong ilagay sa sports car or regular car na trunk kasi maliit lang ito and very lightweight. Within seconds, ang dali lang i-assemble. Up to 10 speed ang kanyang taglay and 10 kilometers per hour ang kanyang maximum na pinartneran mo ng shock-absorbing flat-free tires for advanced performance and auto braking system. At hindi lang sa kotse, mantakin mo pati sa tren pwede. And flight approved ang ating baterya. Meron tayong lisensya. So, ibig sabihin, pag nag-travel ka around the world, kayang-kaya mo itong ilagay sa cabin at ibaba mo, ma-assemble mo kagad ito. Ang design nito ay talagang super passionate sila para ipakita sa inyo ang performance. So, ganun lang yon. Be active, be free, be yourself by Autosport. Ang link ay nasa description below para i-check mo na lang, kaswabe. Of course, kaswabe, hindi na tayo nagmamaneho patungong Baguio or galing Baguio kasi nandito na ako sa Kamay, Nilaan. Pero lahat ng pag-uusapan natin, it's all about the great experience. Nakasama ko ang pamilya ko na pumunta kami ng Norte. Yun yung nakakatawa dyan. Pero sa other details muna babanggitin ko rin. Anyway, simula nang iniwan sa akin to ng Mitsubishi Motors Philippines, sa lahat ng nakikita ko on the road, sa 10 sasakyan, merong 2 o 3 na expander at lahat ng kulay nasaksihan ko. Hindi ko man lahat nakuna ng video, kaswabe, pero honestly, I am telling the truth. Ibig sabihin, bentang-benta ang Mitsubishi Expander sa mga Pilipino, lalong-lalo na pag gusto ng, well, affordable, maasahan, at the same time, di ba? This is a people mover na crossover MPV. Yung child lock natin na switch, operating well naman kasi meron kaming batang kasama and sa second row namin pinaupo. At the same time, yung visibility, I like it. Wala tayong blind spot. Yung A-pillar, napakanipis. So dito sa ating front windshield, kita mo lahat ng mga pangyayari. Even sa mga side windows natin, ang ganda ng pagkakaporma niya, pati yung mga side mirrors. Yung music, I like it. Kala ko,
hindi ganun ka suwabe yung maririnig ko sa kanya. Ako bass lover ako pag nagpatugtog. So yung medyo tinodo ko, nakakatuwa, hindi nakakasarap pakinggan kasi yung personality ko, hindi ako doon sa side ng makalansing na music. Super approve sa isang Rico Suave. The air conditioning system natin, napakalamig. The ground clearance is very dominating. SUV na type with a 225mm or 8-inch na ground clearance. Yung supreme effect naman ng green laminated windshield natin, yung sound deadening, sobrang ganda ng ibinibigay niya na experience. Kumbaga nakaka-relax, hindi mo naririnig yung tire noise halos. The wind noise, okay siya pag nasa cabin ka, lalong-lalo na pag mag-isa. Siyempre, hindi ko naman ito mapapatunayan pag kasama yung buong pamilya dahil meron at merong mag-iingay or mag-create ng noise, lalo na pag bata. Pag ako lang dito, para ako nagyo-yoga. Ang tanging naririnig lang ay yung katahimikan. Paano ba marinig ang isang katahimikan? Well, dito yan sa expander. Sa pagbiyahe ko naman ng 9 hours nung pauwi na from Baguio to Manila, diba, after Christmas, alam natin, maraming magbabiyahe. It is red alert sa traffic, heavy traffic. Talagang namumula ito pagdating sa Waze. Inabot kami ng 9 hours. Pero very incredible. Komportable pa rin yung mga likod ko. Manual adjustment nga lang lahat dito. Konting unat-unat lang naman pero hindi sumakit yung katawan ko. Believe me, kaswabe. Nandun yung effect ng omotenashi ng mga seats natin. So Google na lang kasi hindi ko rin naintindihan. Of course, hindi naman ako ni Honjin or Japanese. Driving this, marami nagsasabi it is underpowered kasi 103 horsepower. Well, yung figures talaga naman mababa and 141 Newton meter of torque. If I'm doing it by solo driving, hindi ko naman kinakailangan ng hyperpower dito. From point A to B, nakarating naman ako ng maayos. Overtake paminsan-minsan kahit papano, well, talagang tansyahan. Pag puno nga lang tayo, pag full packs, medyo dun ko naramdaman bitin. Lalong-lalo na yung paakyat kami ng Baguio, talaga nagra-rumble yung Maybach engine. Nakakausog naman siya ng mabuti pero kinakailangan skillful ka na pag minaneho mo ito ng puno kasi kinakailangan tansyahin mo yung i-overtake mo. Kung aabot ka, bawal mong gawin dito yung pag nagduda ka na kung makakalusot ka pa. 5 adult pa lang kami noon and 2 children. Kumukuha siya ng buwelo para sundin niya kung gaano kadiin yung apak mo. So ibig sabihin, hindi natin siya pwedeng asahan sa mga ganong pagkakataon. Pero pag nasa flat road tayo, kaya niya naman kahit papano, safe pa rin. Doon lang sa mga pataas talaga, like Tagaytay, diba? Antipolo. Be mindful lang pag magmamaneho tayo. Muntikan kong makalimutan, meron tayong overdrive. It gives an additional boost kasi wala naman tayong other drive modes dito, unlike other automobile na merong sport or pang racetrack, diba? Then yung indication lalabas dito sa gauge cluster. Sa gasolina, ito marami nag-aantay. Hindi ko man nakuha yung pinaka specific na measurement, kaswabe. I am very sorry. Pero magmula doon sa stopover ng NLEX, yung bago makarating ng toll gate, yung may McDo, Shell, may Starbucks, merong I think Kenny Rogers. Magkakatabi yun basta yung bagong stopover. From there, nagpunta ako ng QC, then QC tiko Caloocan. Tapos from Caloocan, yun na, umakyat na ako ng Baguio. Saktong-sakto talaga. Pag akyat ko ng Baguio, medyo dun na ako nag-empty. So 50 liters pababa na. Nung fuel tank ko to 2,800. So we can do the mathematics, kaswabe. Almost 500 or 600 kilometers yung binyahe ko. One full tank na 2,800. But on paper, ang sabing ganun, it is 19 kilometers per liter. So may consider pa rin natin na very fuel efficient ang expander. That's why yun ngayon, pag nag-drive ako, dami ko nakakita na katulad nito. Ang tanging head scratcher ko lang ay pag puno tayo, yung braking power niya, kinakailangan be mindful din na magbigay ka ng sapat na distansya. Kasi unlike pag solo ako, pag brake ko dito, napaka-responsive niya. Don't get me wrong. Diba? Nandyan yung ABS, EBD.
na tech system natin ng brakes. But pag full packs tayo dito sa expander, kinakailangan mas doblehin mo yung pagtansya kasi may bitin ng konti. Pero don't worry kasi nandyan naman ito para bigyan ng enhancement and etc. Diba? Yun lang. Nagiging totoo lang ako kahit papano. Pero sa lahat naman, diba, meron naman tayong pwedeng gawin na adjustment. Lalong na pag owner ka ng expander at everyday mong naimamaneho, nakikita mo kung ano yung mas dapat mong i-improve. Or siguro dahil napakabigat lang namin na 5 adults and 2 children plus yung mga gamit na pinamili namin kasi ang dami naming kinain, pati yung mga pasalubong na dala namin, talaga namang medyo mahirapan ang gross weight ng expander. So, that's it kaswabe. Talaga naman nagustuhan ko ang expander. I'm liking it. Sana kahit naging 1.8 liter yung displacement and mas higher output ng horsepower. Pero nagustuhan ko pa rin to dahil alam mo dito sa center armrest meron tayo lalagyanan ng tissue. At least kakaiba. Okay, so thank you very much Ma'am Nelda, Sir Doms, Mitsubishi Motors Philippines for a great and wonderful experience. Again, the unit price is 1,198,000 pesos with other trim level na mga GLX, merong manual, and yung Expander Cross which is yung pinaka top trim level. So lahat ng information na kinakailangan mo kaswabe, ilalagay ko lang dyan sa baba. And don't forget na kumuha ng merch na Rico Suave, Air Spencer, binabati ko. And please follow me on my social media platforms. Nandyan ang Instagram and TikTok. So that's it kaswabe. Lagi kang mag-iingat. Merry Christmas, belated Merry Christmas and Happy New Year. More power and performance.